walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Sobrang ganda pa din, di ba? Charot. So sabing ganun, ako Mama Sam, alam namin pag bagong gupit ka. Ayan, oo, bagong lupit ako, di ba? Ang bongga. Anyway, so maraming salamat naman at nasasaulo ninyo ang mukha ko. Syempre may aura tayo pag bagong tabas ang buhok natin kasi pag lumahaba na parang nagmumukha akong matanda at nagmumukha akong ewan. Anyway, so maraming salamat. Syempre shout out tayo sa mga kaibigan natin na nasa parting Saudi Arabia. Syempre, lagi ko sila inuuna kasi sila yung gising. Charot. Anyway, so hello sa inyo. Maraming salamat sa suporta. And then, shout out din tayo sa mga kaibigan natin na tumututok dito araw-araw, lagi-lagi sa parting Amerika at saka syempre sa Pilipinas, o di ba? So maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo dito sa Sam Sam TV. Anyway, so eto na ang chika natin ngayon ay sabing ganun, paano daw kung halimbawa, ito hypothetical lang naman, hindi pa naman sigurado. Kung halimbawa daw si Krishnan Gravides para sa Miss World, tapos si Celeste Cortesi para sa Miss Grand, and then ayon si Atisa Manalo para sa Universe. Well, ang masasabi ko kung ganun yung magiging resulta, tapos ganun yung ilalaban natin sa international pageant, ang masasabi ko, ang ganda ng Pinay, o di ba? Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Miss Philippines, ganon. Siyempre, ikaw ba naman may Krishnan Gravides ka? Si Krishnan Gravides, alam naman natin na sobrang ganda at sobrang galing nito pagdating sa performance. At wala akong masabi, maaaring makuha niya ang corona ng Miss World, di ba? So, ayun nga, sabi nila sa akin, Mama Sam, baka mag-Grand Slam tayo. Siyempre, pangarap ko yung Grand Slam. Sa totoo lang, kahit noon pa, wish ko talaga kasi nainggit ako noon sa India na sabi ko, hala, ang India, di ba, dati nanalo sila Miss World, Miss Universe, tapos 2 beses nilang nagawa yun. Ang bongga nga kasi 2 beses na Miss World and Miss Universe sila. Yung una, yung panahon ni Susmita Sen. Sila ang nanalo ng Miss World, tapos sila din ang nanalo ng Miss ng Miss Universe. Kaya sabi ko, ay, ang bongga talaga. Hindi ko kinaya yung powers nila. At talagang hindi mo naman kakayanin kasi nga, grabe, sila lang nakagawa nun. Saka Venezuela, sila lang yung nakakagawa nun na nanalo sila ng Miss Universe tapos mananalo sila ng Miss World. So, sa Asia, ang nakagawa lang nun India ng 2 beses. Pangalawang nangyari to nung 2000 years. Kasi nung 2000, nanalo sila ng Miss Universe si Lara Duta, tapos nanalo na naman sila ng Miss World, o ayun yata yung tapos and then nanalo na naman sila ng tawag dito, nanalo sila ng Asia Pacific Quest kasi doon sa Penami Miss India, 3 corona lang doon. Ang Asia Pacific Quest at saka tawag dito, Asia Pacific Quest, Miss World and Miss Universe. And then nag-Grand Slam sila yung girl nila. Kaya sabi ko, ay bongga. Ayun yung panahon na talaga na sobrang winner ng India. So, sila yung masasabi ko sa Asia, sila yung talagang masasabi mo na Millennium Beauty Queen. Oo, grabe. Panalo sila. Sobrang, yung mga 90s, ang tindi ng India noon. Lagi silang pasok sa banga, consistent since 1994. Oo, sunod-sunod yun. Tapos sunod-sunod din yung pagkakapanalo nila ng corona. Imagine mo, Susmita Sen, tapos biglang nanalo na naman sila sa Miss World. Kaya, bongga, di ba? And then,
Siyempre, pangarap ko yun sa Pilipinas. Hindi pa natin nagagawa yun. Noong 2013, sobrang bongga kasi nanalo tayo ng Miss World, tapos nanalo tayo Miss International, tapos nanalo tayo ng supranational. O, di ba? Parang kinabog naman natin yung ano. Tapos, nangyari, yung kay Pia Awards pa, nanalo tayo ng, at that year, nanalo tayo ng Miss Universe, tapos nanalo tayo ng Miss Earth, tapos nanalo tayo ng, ano, tawag dito, nanalo tayo ng, may isa pang Corona Intercontinental. Oo. Yes, yung panahon ni Pia. Nanalo tayo Intercontinental, tapos nanalo tayo ng ano. So, tatlo. So, 2 beses na natin nagawa. And then, 2013, saka yung ano, yung 2015, alam ko na ulit pa eh. Nanalo pa rin tayo, tapos nanalo tayo ng Miss Universe, tapos nanalo tayo ng International, di ba? Parang magkasunod ba? So, yon. So, basta sa isang taon, parang 2 beses. Kasi sa panahon naman ni Catriona Gray, nanalo tayo ng Miss Universe, tapos may isa pa, nanalo tayo ng ano pa yung napanalunan natin sa batch ni Catriona? Kasi may kasabayan din siya, Intercontinental yata kung di ako nagkakamali. Basta may kasabay yung si Catriona Gray na naging Miss Universe, tapos si Atisa man, okay, Intercontinental nga. So, nanalo tayo Intercontinental, tapos nanalo naman tayo ng first runner-up sa Miss International. Kamuntikan na natin maulit sana yun nangyari noong 2016 na 2013 saka 2015. So, sayang kasi si Atisa hindi siya nag-title. Oo. So, kung nag-title si Atisa, di bongga, di ba? So, yon. Akala ko si Atisa. Ayun pala, Atisa. Oo. Anyway, malay mo, di ba? Ngayong taon na to, manalo tayo ng Miss Grand, manalo tayo ng Miss World, tapos manalo tayo ng Universe. So actually, sa Universe, medyo mahirap to para sa atin. Saka, etong sa Miss World, nararamdaman ko parang kaya to ni Chris ng Gravides. Tapos kung sino man yung mananalo ng Miss Grand, depende yan. Kung si Celeste, sabi gano'n ni Mr. Nawat, gusto niya. Pero, alam nyo, kahit sabihin mong gusto to ni Mr. Nawat, depende yan sa kay Celeste, kung paano niya ipipresent yung sarili niya. Alam naman natin si Celeste, na medyo pagdating, ito talaga yung nalalamyaan talaga akong kandidata na parang feeling ko ganda, oo. Pero, yung sasabihin mo yung performance niya, siguro yung mga modeling niya, okay yon. Pero yung sa Miss Grand, parang feeling ko mahirapan to. Kasi medyo mahina yung atake talaga ni Celeste. So siguro kailangan lang natin magkaroon ng kandidata na medyo maganda tapos malakas yung performance. So yon. But hindi imposible ha. Kung makakakuha tayo ngayong taon na to ng kandidata na perfect for the Miss Grand, kaya nating manalo this year. So kung magkataon, parang feeling ko mananalo sa Miss World, then mananalo sa Miss Grand. Paano yung Universe? Actually, medyo mahirap tong Universe kasi parang feeling ko hindi papayag si Kudan na hindi na nanalo ang Thailand tapos mananalo uli ang Philippines. So, maloloka na siya sa totoo lang. So, parang feeling ko hindi ganun kadali. Kaya, kahit pa si Atisa o kung sino man yung ipadala natin dyan, ay feeling ko hindi pa rin nila ibibigay. Siguro, ang swerte na natin ngayon pag naka-top 5 tayo sa Miss Universe. At yun naman talaga yung gusto kong ma-hit ngayon. Kasi parang feeling ko, 2 taon na magkasunod na parang hindi tayo tatlo di ba? Kasi nung una na El Tocuyo tayo. Tapos pangalawa, eto si Michelle D. Pangatlo, ayan si Chelsea Manalo. So, 3 magkakasunod na hindi tayo tumutungtong sa top 5 ng Miss Universe. At Celeste, diba? After ba ni Celeste, bago ba si Celeste, pumasok tayo, ayun yung kay Beatrice, diba? Ayun yung last na pumunta tayo sa 2022 na top 5 tayo sa Miss Universe. 2023, 2024, 2022, 23, 24,
2021 pala yun. So, kung isipin mo, medyo matagal-tagal na. Anyway, so, syempre, hangad natin na sana makarating talaga tayo sa top 5 ng Miss Universe. And, malalaman natin yan, di ba? Diyos ko, nakakaloka. Pero, syempre, nandun doon na excited ako kung sino man yung ipapadala natin. And then, kung silang tatlo, si Krishnan, and then Atisa, and then Celeste, kung sakali man ha, hypothetical lang naman, kung sakali, silang tatlo, parang feeling ko ang ganda combination ng Pilipinas para sa international pageant kasi talagang magaganda talaga sila. At parang feeling ko, kaya naman nila. Basta paghandaan lang. O, di ba? So, yun. Kaya kinaiingitan ang gandang Pinay. Kasi dahil nga sa mga ganitong kandidata natin na talagang kumakabog sa international pageant. O, di ba? So, yun. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.